Ako po, si Master Hans Kua. Pag-usapan natin ang mga sikreto ni Master Hans Kua, Episode 1. Ang topic natin is yung mirror salamin mistake. Mali ang placement ng salamin mo o wrong placement of mirror sa bahay mo. Alam mo po ba na maraming sa atin ay may salamin sa bahay? Lahat naman tayo may salamin sa bahay. Pero, akala nila itong salamin na ito ay nagpapaganda lang ng space. Pero alam nyo ba, ang totoo niya ang salamin ay nakaka-attract pala ng malas. May salamin ka ba sa bahay? Posible nakaka-attract yan ng malas. Alam nyo ba, ang mga salamin ay posible makadala ng malas sa bahay. Yes, today, pag-usapan natin ang pinakamadalas. Pag-usapan natin ang pinakamadalas na feng shui mistakes. Mga mali sa placement ng mga salamin. Una sa lahat, ang mga salamin ay parang double-edged sword. Double-edged sword. Kung saan kung tama ang lagay o placement ng salamin mo, posible o pwede ito mag-reflect ng positive chi. At posible o pwede nito i-multiply ang good luck energy. Pero kung mali naman ang placement o paglalagay ng mga salamin natin, malas ang balik niyan. Alam mo yung mga tama at saka mali. Unang-una, ang salamin na nakatapat sa kama. Naku, bawal na bawal ito. Alam mo ba, kapag nakatapat ang salamin sa kama, kapag natutulog ka, may salamin sa harapan mo. Parang laging may nakatingin sa iyo. At usapang feng shui, sa usapang feng shui, pinaniniwalaan na nag-a-attract ito ng third party sa relasyon. Kung si sweetheart mo, asawa mo, partner mo, may salamin ka nakatapat, posibleng magkaroon ng third party sa inyo. Kaya kung lagi kayo nag-aaway ng partner ng sweetheart mo, i-check mo muna ang feng shui ng bedroom nyo po. Pangalawa dyan, yung salamin na nakatapat sa pintuan. Suwerte na sana ang papasok dahil nakakapasok sila, sinisip-sip na salamin na to. Pero, nire-reflect, dinidispel niya, pabalik, palabas ulit. Sayang. Kaya hindi pinapayuan na maglagay ng salamin sa tapat ng main door or kahit sa ang pintuan o entry point. Number 3, ang salamin sa kusina. Kung may stove ka at may salamin na nakaharap dito sa stove mo, doble ang fire init o element ng fire init. Doble din ang conflict. Sobrang malakas ang fire energy nito at posible magdalaya ng away, ng conflict, ng gulo, ng init ng ulo sa bahay natin. Kaya make sure natin walang salamin na nakaharap sa ating stove, sa ating kitchen. So ano nga ang dapat natin gawin? Kung may salamin ka sa harapan ng iyong kama, takpan mo ito. Gamitin ng cortina. Tuwing gabi, ilipat itong salamin na to sa side wall kung pwede. Kung ito naman ay nakatapat naman, ang salamin na ito nakatapat sa pintuan, i-adjust ang angle para hindi direktang nagre-reflect sa entry wall. Kaya takpan lang, bawal ang salamin nakatapat sa pintuan. At kung ang salamin mo may nakatapat sa kusina, alisin o takpan lalo na kung tumatapat ito sa stove. Best placement ng salamin ay sa dining area. Magandang nagre-reflect ang salamin sa dining area kung saan pwede nitong i-multiply ang abundance. Dahil yung food, yung energy ng pagkain ay prosperity at abundance. Sa hallway naman, na hindi directly tumatapat sa pinto, maganda maglagay ng salamin dyan para ma-slow down ang energy dyan. Ngayon na alam mo na ang feng shui sa salamin o feng shui mirror secrets, oras na para i-check ang bahay mo. Kung gusto mo namang ma-enhance natin ang tamang energy flow sa buong bahay mo, maganda pa rin na ipa-feng shui, imbitahan si Master Hans Kua na personal na pumunta sa bahay mo. I-check natin lahat ng area, kitchen, stove, main door sa bahay mo para mabigyan ng gabay sa feng shui. Ako po, si Master Hans Kua, ang pinagkakatiwalaang best feng shui master ng Philippines. I-text po ako sa 0922-829-0382. Message po ako sa aking Facebook, yung may blue check. Facebook.com/Hans Kua, yung may blue check. Sa Instagram, Master Hans Kua. TikTok, YouTube, X, and Threads. Subscribe na. Everyday, may mga feng shui video mula sa Real Feng Shui Master, Hans Kua. O paano? Bababay na ako at kita-kita tayo sa next feng shui video with Master Hans Kua. Like, share, and comment.